Hello po, no? So maraming guro ang nagrereklamo dahil doon daw sa division nila, kapag yun daw 7,000 ay binigay sa iyo noong 2025, kapag ang na-liquidate mo lang daw ay, ang nagamit mo lang daw ay 2,000 at yun lang ang pinakita mong official receipt. Kasi sa kanila, pwede yung pwede yung ipambili ng gamot, ipangkonsulta, ipambayad sa ospital, kung magpapa-opera, sige. Pero kailangan niya ng mga official receipt. Ngayon, dahil cash daw ang kinuha nila, kasi pagkakaunawaan nila doon sa binigay sa kanila, cash, no? Pero dapat, ikinuha nyo ng HMO. Kahit na binigay sa inyo ng cash through ATM, dapat kinuha nyo ng HMO. Kasi kung kinuha nyo ng HMO, kahit mas mababa pa sa 7,000, di ba? Kahit ang kinuha mo ay 1,000, that's my understanding. Kasi ang sabi doon sa medical allowance, di ba, sa guidelines, kahit ang kinuha mo ay mas mababa sa 7,000, yung sobra sa'yo. So, kung kinuha mo ay 3,000, yung 3,000 sa'yo na. Kung ang kinuha mo ay 1,000, 7,000 sa'yo na. At ipipresent mo lang yung HMO card, di ba, doon sa, yan lang na ipipresent mo. Hindi naman hahanapin yung resibo ng kung magkano kuha mo sa HMO card. Kung ang kuha mo sa HMO card ay 2,000 o 1,000, 7,000 pa rin ang ibibigay sa iyo ng 2026, so on and so forth. And in the following years onwards. Ayan. Di ba? Kung HMO. Ngayon kasi, nagkakaroon kayo ng problema kasi hindi kayo sumunod doon sa HMO eh. Di ba? Ang kinuha nyo ay tama naman yan eh. Pag pumasok sa ATM nyo, may option kayo. Di ba? Kasi kung ang division mo, nyo, ay ayaw, hindi pumapayag doon sa gagastusin mo yan sa gamot, sa pa-opera, sa pambayad sa konsulta. Kasi dito sa amin, sa Caloocan, hindi pwedeng ganon. Kasi nakalagay doon sa guidelines ng medical allowance, dapat dahil dahil yung area natin ay accessible sa mga NCR to, di ba? Accessible sa mga HMO, hindi ka dapat kumuha, hindi mo dapat gastusin yan pambili ng gamot. Di ba? Or pangkonsulta o pampo-opera. Talagang dapat yan ay solely for the HMO kasi accessible yung area nyo. Pero sa mga far-flung areas, di ba, na walang access sa HMO provider, binapayagan sila. Kaya case-to-case basis. Kaya lang, hindi ko masyadong sa pagkakaunawa ko, kapag kasi ang pagkakaintindi nyo, kapag pumasok sa ATM nyo, cash nyo ibibili di ba? May option dyan pwede mong kunin ng HMO, kaya lang kayo, ikinuha nyo, ibinili nyo ng gamot, pinangkonsulta nyo. Di ba? Medyo mahirap i-liquidate yun. Siyempre, i-require nga kayo ng mga resibo ng 7,000. Kasi, that is my understanding, That is my understanding. Kaya i-require kayo ng division office. Pero kung ginawa nyo sana dyan, HMO, di ba? Kahit na 999 yan then meron ka pa rin 6,000, dapat ginamit yung di ba? Naging wise. Ako, dinidiscourage ko kayo doon sa mababang HMO kasi anong magiging package nun? Di ba? Anong magiging package nun? Kaya lang, yan ang kagustuhan nyo. Kayo ang nag-decide para dyan. Di ba? Kasi kung na-maximize nyo sa HMO yung 7,000, malaking package nun. Kung yung HMO kinuha mo ay 1,000, anong magiging package niyan? Kakayanin ba niyan pag nagkasakit ka? Yun kaya dinidiscourage natin. Kaya lang, wala naman ako magawa kung yan ang kinuha nyo at hindi naman kayo pa pwedeng pagalitan dyan, magkaroon ng kaso. Wala kasi benepisyo nyo yan Nakalagay naman doon, kahit mas mababa yung kuha mo, walang problema. Diba? Hindi naman sinabi doon na dapat 7,000 yung amount ng HMO. So,
Punta tayo din sa mga guro na pinakukomply yung buong liquidation ng 7,000 kasi ang kinuha nyo kasi ay, ang ginawa nyo kasi ay hindi HMO ang inyong kinuha. Ang ginawa nyo is, ibinili nyo ng gamot. Diba? Pinangkonsulta, pinambayad sa ano. Eh kapag ganyan, pinambili nyo ng gamot, pinangkonsulta, eh i-require talaga kayo ng division office na mag-provide ng ano, mag-provide ng mag-provide ng kuan ng mga OR o na 7,000. Diba? Pero kung kumuha kayo ng HMO, maliwanag yan doon sa guidelines ng medical allowance na kahit kumuha ka lang mas mababa 7,000 pa ulit-ulit ako, kung kumuha, may marami yung kumuha ng 999 eh. O edi sa kanila yung 6,000. O, eh dahil HMO yung kinuha nila, hindi sila po pwedeng hindi bibigyan ng 7,000 uli. Bibigyan uli sila ng 7,000, hindi lang 1,000. Eh yung kumuha ng ano, ay yung ginamit na cash, sabihin ipinambili ng gamot lang, tapos inabot lang ng 2,000. Eh talagang hahanapan nga kayo ng mga resibo. Dapat kukumpletuhin yung 7,000. Nagigit ba? Kaya dapat, itong 2026, ikuha nyo na lang ng HMO. Regardless of the amount. Para yung sobra, sa'yo na. No?